Magandang hapon po. Isang truck ang nadisgrasya sa Antipolo City. 4 ang sugatan sa aksidente. Tumagilid ang truck matapos sumadsad sa gutter sa palusong na kalsada sa Barangay Mambugan kaninang pasado alas 12 ng tanghali. Natapon ang kargang buhangin ng truck na kinuha naman ng ilang residente. 3 sakay ng truck at isang batang nagbibisikleta na sugatan at dinala sa ospital. Ayon sa mga nakasaksi, mabilis ang pagbulusok ng truck. May royal wedding na ipinagdiriwang po ngayon sa Brunei at kabilang sa mga imbitado si Pangulong Marcos. Bumiyahe kagabi ang Pangulo kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon sa Presidential Communications Office, inimbitahan ni Sultan Haj Hassanal Bolkiah ang Pangulo at iba pang heads of state sa royal banquet ngayong araw. Ngayong araw din inaasahang uuwi ang first couple. Grande ang naging royal wedding noong Huwebes ni Prince Abdul Matin at ni Yang Mulya Dayang Anisha Rosna binti Adam na isang negosyante at may-ari ng fashion brand at tourism company. 10 araw ang pagdiriwang na nagsimula noong January 7. Samantala, isang babaeng OFW ang itinumba sa Tagum City. Sa Ilocos Sur, na disgrasya naman ang isang bus dahil sa driver na nakatulog. Ang mga balita sa probinsya sa pagtutok ni JP Soriano. Bus sumalpok sa gilid ng bundok sa Bantay, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, nakaidlip umano ang driver ng pampasaherong bus kaya dumiretso ito. Ligtas naman ang mga sakay nito. Nagkausap na rin ang kawani ng DPWH at driver ng bus para sa pagkasaayos ng mga nasirang signages. Babaeng OFW patay sa pamamaril sa Tagum City, Davao del Norte. Batay sa investigasyon, makikipagkita ang biktima sa kanyang abogado para sa refund kaugnay sa di na prosesong dokumento sa kanyang annulment. Tinitignan ng pulisya kung may kinalaman ng krimen sa posibleng away ng biktima at kanyang mister, gayon din ang annulment nila. Naunang sinabi ng kaanak ng biktima na wala raw silang nalalamang away ng dating mag-asawa. Sa Candelaria, Quezon, konduktor ng bus napatay habang umaawat sa away kalsada. Ayon sa pulisya, binaril ang biktima habang namamagitan sa sagutan ng bus driver at isang rider na muntik na raw nilang masagi. Agad tumakas ang rider na suspect. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pamilya ng biktima at bus driver. Rider patay matapos sumalpok ng nakasalubong na truck sa Laurel, Batangas. Base sa investigasyon, nawala ng kontrol ang rider sa pakurbadang bahagi ng highway at napunta ito sa linya ng ELF truck. Dead on arrival sa ospital habang sugatan ang sakay nito. Ayon sa pulisya, nagkausap na raw ang magkabilang panig. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Dinumog ang pista ng Santo Niño de Pandacan sa Maynila. Maaga pa lang ay dumagundong na ang mga tambol bilang simula ng kasiyahan sa lugar. Bit-bit ang kanya-kanyang imahe ng Santo Niño, sabay-sabay naglakad ang mga deboto patungo sa Santo Niño de Pandacan Parish Church. At sa tala ng Manila Police District, nasa 11,000 ang nakisaya sa pista at lumahok sa pagbabasbas ng mga imahe ng Santo Niño. Isang taxi driver sa Cebu City ang nag-aalok ng libreng sakay sa kanyang mga pasahero. Kilalanin siya sa balitang nakaka-good vibes. Si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Siguradong mapapapara ka sa taxi na ito sa Cebu City. May tarpaulin na agaw pansin at dahil birthday daw ng taxi driver, free ride sa commuters ang hatid niyang good vibes. Pasasalamat daw ito ni Abdon Verdida sa mga biyayang natanggap niya mula sa Santo Niño. Pasalamat ni sa Senyor Santo Niño ug sa Ginoo nga naabot pa ko aning mga idara. Paraan niya din raw ito para pasalamatan ang publiko na nakatulong para itaguyod ang 4 na anak. 5 taon na niya itong ginagawa tuwing birthday niya. Ano naman kaya ang say ng kanyang misis? Support lang ko kay mamayang gusto. Yaman nasundan. Sa pinakabagong birthday wish ni Abdon, hiling niya na mabigyan pa ng mas maraming taon at makapagbigay ng free ride hanggang siya'y makapagretiro. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok
24 oras. Kapuso, pangarap mo ba maging piloto o masubukang magpalipad kahit sa isang araw lang? Pwede na po yan masubukan sa kabubukas lang na kauna-unahang recreational flight simulator facility sa Pilipinas. Pasyalan po yan sa pagtutok ni Jamie Santos. Nangarap ka rin bang makapagpalipad ng eroplano? Pwes, pwede nang hindi lang eroplanong papel ang iyong paliparin. Dahil ngayon, binuksan na ang kauna-unahang recreational flight simulator sa bansa. This is an avenue para to check, may passion ba talaga ako maging piloto? So instead of paying millions, you can just pay below 10,000 para at least maramdaman nyo just to fly, get to feel what it's like to be an airline pilot. Pagpasok, may check-in counter. Aircraft fields talaga dito dahil may pa-jet bridge na hanggang control room, check. Meron yan dito. Pwede mo nang tuparin ang iyong dream maging pilot dahil pwede ka maging airline pilot for a day gamit ang kanilang Airbus A320 flight simulator. Mararanasan mong maupo sa cockpit ng eroplano at makapag-operate ng iba't ibang gears at buttons para makapagpalipad at landing ng eroplano. Meron kami mga flight coaches na they are given a training para bigyan yung mga, especially mga zero knowledge, yung mga aspiring pilots, frustrated pilots. Natuturuan talaga namin sila just the basic how to fly the plane, how to move the plane, how to maneuver the plane. Galing United Kingdom ang flight simulator. Mismong si Defense Secretary Gilbert Teodoro na isa ring piloto ang nagpasinaya. Sa mga nais sumubok, pwedeng mamili mula sa 30 to 120-minute session kasama na ang pre- and post-flight briefing sa halagang mahigit 8,000 piso. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Tumaob ang isang kotse matapos bumangga sa plant box sa gilid ng kalsada sa White Plains Avenue, Quezon City. Nagtulong-tulong ang mga tauhan ng MMDA para itayo ito. Bagyan naman bumigat ang daloy ng trapiko sa lugar. Ayon sa MMDA, hindi malubhang nasaktan ang driver pero inaalam kung nakainom siya dahil amoy alak umano. Wala po siyang pahayag. Kahit sino manghihinayang kung ang tone-toneladang repolyong nasa 30,000 to 50,000 pesos ang halaga, itinapon na lang. Gaya ng mga repolyong itinapon sa bangin sa Tinoc, Ifugao matapos tanggihan sa bagsakan ng gulay sa La Trinidad, Benguet. Wala pong bumibili, ma'am. Saka mababa yung presyo kaya inuhin na lang namin. Sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, dahil sa magandang ani mula Disyembre, sumobra ang supply ng repolyo maging sayote at carrots, kaya bumagsak ang presyo ng mga ito. May mga truck na pinadala ang PH sa Benguet para at least madala yung mga vegetables dito sa Metro Manila. So magandang direction yun. Pero ang problema talaga, marami talagang gulay ngayon. Kung sa Ifugao itinatapon lang ang mga repolyo, sa ilang palengke sa Maynila at Quezon City, nasa 40 to 50 pesos kada kilo ang benta ng mga yan. Dati binibili ko sa repolyo 70, minsan 50, ngayon kumura na ngayon 40. Sa Blumentritt Market, bumaba ang presyo ng mga gulay galing Benguet kumpara noong Disyembre ayon sa mga nagtitinda. Pero tumaas ang presyo ng ilang gulay Tagalog sa Commonwealth Market tulad ng sitaw, talong at ampalaya. Wala raw problema sa supply ng bigas sa dalawang palengke kung saan may mabibiling 52 to 53 pesos per kilo na bigas. Yun nga lang. Okay naman po siya, kaso lang po matumal lang po talaga araw-araw sa sobrang taas ng presyo ng bigas. Kung dati po, tumutubo po kami ng 5 pesos per kilo. Ngayon siguro po mga 2 pesos na lang po. May supply naman po. Mataas lang po talaga. At para ibsan ang impact ng inaasahang dry spell dulot ng El Nino sa produksyon ng bigas sa bansa, nagsimula ng magpulong para sa mga intervention at strategy ang Department of Agriculture. Sabi ni Secretary Francisco Laurel Jr., kabilang dito ang pagbibigay ng binhi, fertilizer voucher at soil amelioration at biocontrol agents sa dry season para sa rice production na mula Disyembre hanggang Mayo kung kailan nangangailangan ng mas maraming tubig ang mga palayan. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Kahit mukhang fearless, may greatest fear din daw ang sangre star na si Gabby Garcia.
At kung di siya artista, ano kaya ang dream job niya? Alamin ang kanyang soft personal side sa chika ni Katatibaya. This 2024, patutunayan pa ni Sparkle star and global endorser Gabby Garcia na she is a goal-getter. Gusto lalo ni Gabby na maging well-rounded sa buhay as a showbiz personality and as an entrepreneur, lalo ngayong may ilo-launch ang new business. Inaabangan na rin ang pagbabalik niya as Alena sa much-awaited na Encantadia Chronicles Sangre. Nakatakda ring gumawa ng digital series si Gabby with Khalil Ramos. Requires a lot of mental preparation, and Khalil is with me naman. I appreciate comments from him, knowing na he's someone I trust and he's really good at his craft. Bukod sa pagiging actress and sought-after endorser, mas kilalanin pa natin si Gabby sa likod ng kamera. Ang favorite travel destination ni Gabby, anything to do with nature. Our recent trip to Jasper, Alberta, ng Canada, it was really breathtaking. Iba talaga nagagawa ng nature trip. Ano siya, detached siya from the chaotic world we live in, di ba? Isipin mo talagang walang signal, tapos you breathe clean air, and it's just you and your thoughts na talagang very, very good to restart. Ano naman kaya ang nagpapakilig kay Gabby? Yung makita ko yung parents ko na they're okay, that they're well. Ang greatest fear naman ni Gabby, maging mag-isa na lang. At kung hindi isang aktres si Gabby, ano kaya ang ibang work na kanyang gustong i-pursue? Naging piloto ako. Yun. Ever since talaga, diba? Gusto ko talaga maging pilot. Kung hindi pilot, beauty queen. Pero like in professional talaga. Because my mom's a flight purser now. So, exposed talaga ako sa airline. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.